Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Isa pong DDS since 2014. Ang pangalan po niya Mike Romero. Naku, sikat po ito ngayon mga kababayan. Bakit sikat? Ayan po, hinuli po ng NBI. Gusto mo magpasikat ha? Ayan, sikat ka na. Ayan po siya, yung nakaitim na naka-face mask. At may posas. Biruin mo, vlogger ka. Tapos ngayon, may posas ka. Hinuli ka ng NBI. Anong katangahan ginawa mo? Ha? Ito mga kababayan kasi mga DDS, minsan, sumusobra na yung kanilang kayabangan. Ang tatapang sa kanilang mga social media accounts. At lumalampas na sila dun sa limitasyon. Kasi kami mga pro-government kami. So kami, sinisita namin ang mga mali sa gobyerno. Kapag tama naman, pinapalakpakan namin ang tamang ginagawa ng gobyerno. Kahit kalaban. Kapag mali ang ginagawa ng kalaban, halimbawa nitong mga DDS, itong mga taga-suporta ng mga Duterte, kapag mali ang ginagawa nila, syempre sisitahin namin. Pero pag tama naman, okay lang. Wala kayong naririnig sa amin na masamang pananalita. Kasi hindi po kasi kami panatiko. Lalong-lalo na po dito sa Batang Maynila Toids, hindi po kami panatiko. Ang mali dapat sitahin. Ang tama, dapat palakpakan. Ganun po kami dito sa Batang Maynila Toids. At kapag kami pumupuna ng mga tulongges, mga magnanakaw, mga corrupt na public officials, mga obstructionist, alam po namin limitasyon namin. Sisitayin namin sila doon sa ginawa nila. Minsan nakapagsalita kami na masasakit na salita kasi syempre galit kami doon sa ginawa nila, hindi po doon sa mismong tao na gumawa ng katarantaduhan o sabihin na natin pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero mga kababayan, meron po kami limitasyon. Hindi po kami umaabot sa punto na kami po ay magpo-post ng pagbabanta sa buhay ni numan. Ako, matagal-tagal na akong dito sa Batang Maynila to, it's YouTube channel, kahit sa Facebook. Naninita po tayo, pero hindi po maabot sa punto na tayo po ay magbabanta sa buhay ni numan. Meron po tayong mga basher, sila po nagbabanta sa atin. Pero tayo, ako mismo, kahit tingnan nyo, hindi po ako nag-post, nagsalita ng pagbabanta kahit kanino. Pero itong tarantadong ito, itong bobo na ito, alam nyo mga DDS talaga, sabi ko sa inyo, gamitin nyo yung mga utak ninyo eh. Huwag puro damdamin lang kasi minsan, kapag yung damdamin ninyo umapaw na, hindi na kayo nakakapag-isip eh. Maraming DDS na ganyan eh. Galit na galit kayo kay Presidente Marcos, galit na galit kayo sa gobyerno. Diba tinutulungan ba kayo nung sinusuportahan ninyo? Katulad niyan, nahuli ka ng NBI. Ano ngayon? May tumutulong ba sa'yo na DDS? May tumutulong ba sa'yo na na pinagtatanggol mo? Bakit pa? Bakit ito hinuli? Etong sino to? Etong Mike Romero na ito. Ganda pa ng post mo. Bakit hinuli? Itong National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago presents to the media. Ito pong nahuling vlogger from Pagadian City who allegedly made an online post. Di ba? Threatening to kill President Ferdinand Marcos Jr. Tingnan mo kagago. Pagpo-post ka ng pagbabanta na gugurgurin mo ang presidente ng Pilipinas, bobo ka. Tanga ka. Presidente pa talaga ng Pilipinas yung pinagbantaan mo? Siraulo pala to eh. Masyado ka nang nauto ng pinaglalaban mo.
Hindi mo na ginagamit ang utak mo. Sabi niya kasi, si Presidente raw bobo. Mamaya makikita natin yung picture. Papakita ko sa inyo. Pero lumalabas ngayon, ikaw ang bobo. Ang tanga mo, sa totoo lang. Napakatanga mo. Ha? Ano ka ba, binayaran ka ba para gawin mo yan? Kahit ako, bayaran, hindi ako gagawa ng ganyan, life-threatening. Babantaan mo ang buhay ng presidente pa. Wow! Napakatanga mo naman. Napakatanga mo. Ako hindi ako nagtataka talaga mga didilis eh. Wala eh. Wala talaga, makikitin talaga mga utak eh. Ito. Itong vlogger na to, na pinangalanang si Mike Romero, reportedly posted a photo of the president with a drone arrow on his head with a caption that says, headshot. Ito mamaya, pakita ko sa inyo yung litrato. Tapusin lang natin to. Oh. Ngayon, dahil po dito, itong NBI nagpaplano po na kasuhan ito si Romero with inciting to sedition under Article 142 of the Revised Penal Code in the relation to Republic Act No. 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. If proven guilty, he may face up to 6 to 20 years in prison. Tingnan mo katangahan mo. Dahil sa post mo. Hindi ko alam kung bayad yung post mo. Pero sa tingin ko hindi eh. Kasi itong mga DDS, mga mga hindi nag-iisip. Mga hindi nag-iisip, matatapang lang dun sa social media account sila. Ganyan po sila, mga keyboard warriors yan eh. Ewan ko kung bayad sila. Pero, kung gagawin mo naman, ay magpo-post ka ng pagbabanta sa buhay, nino man. Ito matindi, presidente pa. Ibang klase ka, Brad. Oh. Maling-mali po yan. Tingnan niya, pakita ko sa inyo yung pinost niya. Eto mga kababayan, oh. Ito po yung litrato nang dumalaw po si Presidente Bongbong Marcos sa Bogo. Ito pong lugar na to, yung Lindol. Napakalakas na lindol at napakarami pong naapektuhan dito. At itong Bogo, City Hall, yan po sa likod ni Presidente. Tapos itong gagong ito, Mike Romero, ang kanyang caption, headshot. At merong nakaturo dito na arrow. Sabi niya, yung Bogo raw na nakaturo dito, parang sinasabi niya na itong si Presidente Marcos ay stupido, bobo. Kasi ayon daw sa mga Cebuano, tinignan ko na rin mga kababayan para maliwanag Ito mga kababayan, ano ibig sabihin ng Bogo? Buy one, get one. Ay, hindi po yan. Hindi po yan. Buy one, get one. Ito po, sa Cebuano, nasa na yun? Sa Cebuano Ito. Meaning of Bogo sa Cebuano. Ang Bogo raw sa Cebuano ay buang, nagkulang, stupid. So parang tanga, bobo. Ayun daw ang ibig sabihin ng Bogo. Kaya ang ginawa niya, nilagyan niya ng arrow, tinuturo kay Presidente, so bobo daw si Presidente. Wow, Mike Romero. Matalino ka ba? Tanong ko lang sa'yo, Vlad. Matalino ka ba? Alam mo, ikaw ang number 1 bobo eh. Hindi ka bobo, hindi ka magpo-post ng ganyan. Tapos caption mo, headshot. Ano ibig sabihin ng headshot? Sabihin mo nang gawin mong palusot yung arrow. Pinalusot niya yung arrow. Pero headshot. Ano ibig sabihin ng headshot? Tanongin mo doon sa mga bata. Tanong mo doon sa mga naglalaro ng Counter-Strike. Kahit grade 1, grade 2, grade 3. Tanongin mo, ano ang ibig sabihin ng headshot? Ang ibig sabihin ng headshot, babarilin mo sa ulo. Ayun po ang ibig sabihin ng headshot. Ano ngayon ang sasabihin mo dahil sabihin mo nga ibig sabihin pa? Ibang ibig sabihin, ibang kahulugan ng headshot. Mike Romero. Linaw-linaw eh. Di ba? Headshot. Sabi niya kasi yung Bogo raw, ibig sabihin bobo, stupido, tanga.
nakaturo kay presidente. So, ayun ang tingin niya kay presidente. Hayop tong taong ito, mga kababayan. Etong Mike Romero na to, hindi ka ba nakikinabang sa sa gobyerno? Ewan ko kung hindi ka nakikinabang sa gobyerno, O pamilya mo ba hindi nakikinabang sa gobyerno? Kahit siguro naman kahit konting kahihiyan meron ka kasi yung pamilya mo sigurado kapag may mga ayuda galing sa gobyerno baka una pa kayong pumipila. Tapos sasabihin mo bobo ang presidente. Sabihan mo na bobo yung mga vlogger. Sabi mo bobo kami, bobo yung mga vlogger ni PBBM, bobo yung mga pro-government vloggers, bobo yung mga kakampings, pero sabihan mo yung bobo ang presidente. Wow. Ibang klase ka. Sobrang talino mo siguro. Sobrang talino mo para magsalita ka na bobo ang presidente. O sabihin, palusot mo na yan. Pero yung headshot. Kahit balik-baliktarin mo ang dictionary, kahit anong dictionary gamitin mo, Spanish, Japanese, Chinese, Bisaya, Ilocano, kahit anong gawin mo, balik-baliktarin mo. Ang headshot, ibig sabihin yan, dito, tututok mo sa ulo, headshot nga eh. Eto palusot ng gagong to. Pakinggan natin mga kababayan. About talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa sa iba. Kasi sa amin, kaya sabi mo wala akong kasalanan kasi actually first nun is upload ko lang po yung download ko lang po yung image na yun. Tapos yung araw na nakalagay doon, galing doon sa sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog Bobo sa Tagalog. Yung ako sa akin naman, sa nakita ko sa mga problema sa management dito sa ating bansa. Kasi para sa akin naman kasi we are all have right to question to all public servant. Okay, tama yan. Karapatan nating mag-question. Karapatan nating manita kasi sila po ay swelduhan ng bayan. Pero hindi po nating karapatan na magbanta sa buhay ni Numan. Ha? DDS Certified Bogo? Iba po yung naninita ka. Ayan po yung freedom of expression. Sisitahin mo sila dahil karapatan mo naman yan, ikaw at taxpayer. Pero iba na yung pagbabantaan mo ang buhay. O kaya, kung hindi man ikaw ang gagawa, ikaw ay mag-uudyok sa tao, sa ibang tao, na gawin itong pagbabanta na parang iniimbita mo ang mga tao na gawin etong sinasabi mo na headshot. Kung hindi man ikaw, kaya nga kaso sa'yo inciting to sedition eh. O di wala kang walang piyansa. Sigurado kulong ka. Wag niyong pagpiyansahin to. Dapat walang piyansa yan, inciting to sedition. Biruin mo parang nag-iimbita siya, i-headshot daw ang presidente. O yung Bogo raw, yun daw ang sinasabi niyang Bogo. But I'm questioning only the job as a leader in this country. But Tagalog ka na lang. Tangina, English ka pa eh. Kami, naninita rin kami. Pero kahit kailan, hindi kami nagbabanta. Kahit kanino, kahit kapwa namin vlogger, hindi namin pinagbabantaan. Hindi po tama yun. not questioning the personality. So, yung sa akin lang, karapatan, komento ko lang yung ibig sabihin doon. Pero iniba kasi sa ibang iniba kasi ang ibig sabihin, kaya nagkaganon. Pero sa amin yun lang talaga yun. Yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na bugo, yun lang po. Wala nang Tangin ang palusot siya. Na headshot daw sa word na pogo. Sa bogo. Alam mo Brad, yung salita mo na yan, yung palusot mo na yan, hindi uubra yan. Ano yun? Na headshot dun sa sa salitang bogo raw. Ano yun? Palusot ka pa eh. Ngayon, ang bait-bait mo. Pero yung mga post mo, yung isa namin kasamaan, si Sangkay, kinakalaban mo pa kung ano-ano sinasabi mo. Ang tatapang kasi na itong mga didilis na to eh. Pag nandiyan sa social media account sila eh.
Pero pag ganito na nahuli na, tingnan mo, ang bait-bait mo tapos nagpapalusot ka pa. Palpak naman yung pagpapalusot mo. Ano bang ibig sabihin? Na Hindi headshot ibig lang. sabihin na babarilin sa ulo. Hindi po. Hindi na baril din sa ulo. Hindi ganun. Pag may malayo sa personality ko yan, hindi. Tanga talaga na ito Headshot. Kahit sabi ko nga sa iyo, kahit anong dictionary gamitin mo, headshot, babarili sa ulo. Ayun ang ibig sabihin yan. Head Head. Shot. Hindi raw yun ang ibig sabihin. Wala to mga kababayan. NBI, ikulong nyo na to. Sa totoo lang. Delikado to. Alam ko naman ng tama at saka mali sa sa mga... Hindi mo alam, bobo ka. Ikaw ang bobo. Huwag mo sabihin ang bobo, presidente. Ikaw ang bobo. Alam mo ang tama at mali. Tama ba yan? Maglalagay ka ng headshot, caption, tapos magtuturo ka ng araw sa ulo ng presidente? Di ba alisan ako yung araw nandun sa tiyan? Yan. Pwede mong ipalusot na hindi naman po headshot yan kasi nakaturo nga sa tiyan Pero nakaturo sa ulo ng presidente Tapos ilagyan mo headshot. O ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin mo, alam mo ang tama at mali. Hindi mo alam, Brad. Hindi mo alam. Bali, yung araw lang na yon na pupunta kay sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yun lang yun. Yung bugo sa amin kasi bugo sa Bisaya, sa Tagalog, bobo. Yun lang yun. Bakit mo nasabi yun, sir? Naano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon, yung mga nangyayari ngayon na problema kaya. Pero hanggang doon lang po yun, hindi talaga komento ko lang yun, komento lang. As a leader in this country, yun lang po yun. Pero hindi sa personality. Meron ka bang gustong ipahatid ng mensahe? Kasi sir, ito, Pero po kayo. para sa akin po, naghihingi po ako ng pasensya. Gago ka. Ngayon, hihingi ka ng pasensya. Pagkatapos mo sabihin na bobo presidente, stupido, tanga. Tapos meron ka pang pa-headshot. Ngayon, hihingi ka ng paumanhin, hihingi ka ng pasensya. Sira ulo pala to Ayan ang sinasabi namin sa inyo mga DDS. Tingnan ninyo. So sobrang yung panatiko. Gumagawa na kayo ng ganyan na hindi nyo na alam, mali na yung ginagawa ninyo. Tapos may tumutulong ba sa kanya? May tumutulong ba sa kanya? Wala. Nagpapaliwanag tong kupal na to, siya mag-isa. Nagpapalusot kung ano-ano palusot. Nako, ikulong niyan, NBI. Na iba po yung ibig sabihin may mga nagpakalat na gano'n at saka yung may mga baril-baril. Sinisisi mo pa iba Alam mo kapatid, Mike Romero, hindi pala kita kapatid, ako magkaroon ng kapatid na ganyan na bobols. At nagbabanta sa buhay na may buhay. Alam mo Brad, aminin mo na lang kasalanan mo, humingi ka ng sorry. Hindi yung magtuturo ka pa, sasabihin mo hindi naman po kasi ganyan yung pinost ko. Iba po yung pagkakaintindi nila. Hindi, aminin mo na lang. Siguro mas gagaan pa yung kaso mo. Kung nga aminin mo na mali ka. At ang gawin mo, talikuran mo yung pinaglalaban mo kasi hindi ka naman tinutulungan at manumbali ka sa gobyerno. Kasi unang-una, ang gobyerno ang tumutulong sa'yo pati sa pamilya mo. Bayaran ka ba ng mga Duterte? Ng mga DDS? Hindi. O kung hindi ka binabayaran, bakit hindi ka manumbalik sa gobyerno? Bumalik ka sa gobyerno kasi gobyerno ang tumutulong sa'yo. Gobyerno ang tumutulong sa pamilya mo. Kapag may mga ayuda, mga DDS, galit kayo sa ayuda pero pag may ayuda, kayo pa una pumipili. Di ba? So itong DDS certified bogo na to, dapat ito yung masampulan Hindi na po sa akin yun, wala po akong ganyang mga datingan or ano. Ang bait-bait na niya. Pero nung pinopost niya, halos nakikipag-away pa siya dun sa kay Sangkay. Yung sa akin lang, yung image na yun lang talaga, na komento ko lang, ang meaning kasi ng image, parang nagkomento na ako sa nangyayari na yun. Yun Pero lang po. parang paulit-ulit na daw kasi, sabi ni Direktor. Yun lang po talaga ang ko, kasi lahat po, ako busy po kasi ako, halos lahat ng mga na-upload is galing lang po sa download ko, mga nasa social media po yun lahat. Wala akong masyadong rating. Meron man akong
mga own talaga na po sa aking account, yung mga text lang na sarili kong bilang komento lang din yun sa mga nangyari. Meron ka bang baril, sir, sa bahay? Wala talaga akong mga ganun. In the past, meron ka pag-aaral na armas? Wala rin. Meron kang background na pagka-police o law enforcement? Wala po. False nila. Okay, so yan. Ginawa. Bait-bait mo na. Pero na nag-post ka sinasabi mo bobo presidente. Ikaw ang bobo. Tanga ka. Kasi kung hindi ka bobo, kung hindi ka tanga, hindi ka magpo-post ng ganyan. Lalagyan mo pang headshot. Headshot ka pa. Headshot ka pa, ha? O, ano ngayon? Nisok pa ka sa oblo. Dapat talaga to masampulan. NBI. Nako, dapat masampulan to. Inuulit ko sa mga kaibigan natin vloggers. Alam po natin limitasyon natin. Pwede naman tayo bumanat pero wag naman po umabot sa punto na tayo pagbabantaan na natin ang kapwa natin vlogger o kahit sino. Galit na galit kami sa mga ginawa ng mga Duterte, kay Sara Duterte, sa mga magnanakaw sa gobyerno, mga congressman, senatong. Pero kahit kailan, hindi naman umabot sa punto na pagbabantaan mo sila na headshotin mo. Sira ulo. Headshot daw. Headshot Ngayon, headshot ka ngayon. Sigurado, sok pa ka sa oblo. Yan, kayabangan mo kasi. Alam mo, walang kahinatnan yan. Headshot, Bobo. Okay, so alam mo na mga kababayan, tutok-tutok lang po sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.